Okay mga chong, ito po yung isa nating isa ko palang inalaga ang mami bonsai. So ang materialis na ito ay ang tinatawag nilang hibiscus Taiwan. So madali lang alagaan to mga chong, hindi siya ganun kasensitive. So para lang siyang baliti, once na itinusok mo siya, tutubo kagad siya, magkakaugat siya. So katulad nito mga chong, kinat ko na siya dito kanina. So ito pwede mo itong itanim after a month siguro, ilang buwan. So pwede na siyang maging materialis. So yung gagawin natin mga kachong, itutusok natin mamaya. So itong materialis nga pala na ito ay nasa 1 taon na o mahigit sa akin. So dati sa cuttings din, ang technique lang naman guys, once na nagtanim ka ng cuttings, so once na tumubo na siya at medyo malaki na dito, o kasing laki ng stick ng barbecue ang kanyang binaka branch, mga siguro mga 3 to 5 inches na, so iano mo na siya, lalagyan mo na siya ng wire at papasunod din ayon sa gusto mong design sa puno mo. So katulad ako guys, mayroon yan, nakawire yan dati. So yan, makikita nyo naman, makikita nyo guys yan. So yan, mga bakat ng wire. So nag-heal na lang siya dahil nung nakuha ko na yung gusto kong design sa kanya, tinanggal ko na yung wire niya. So kaya nag-heal na siya, kaya hindi mo na siya mahal. So yan guys. So ito, so nakakuha tayo ng magandang apat sa Japan surplus yan. So kaya ngayon ito na siya guys. Okay. So mayroon na tayong mami bonsai na after 1 taon, 2 taon buo na siya. Makakapag-form na tayo ng triangle. Okay. Ang mix natin guys ay ang tinatawag nilang juniper. So yan guys ay cuttings din galing sa aking kapitbahay. So humingi ako ng isang sanga. So bago ko siya itananim guys, nilagyan ko na yan ng wire. So nilagyan ko na ng sayaw yung kanyang then after ilang linggo nagkaroon siya ng guys, shoot dito sa taas. So hindi lang sa taas guys, doon sa mga niya na yan, nagkaroon ng dyan siya ng so tinanggal ko lang. So kasi ang gusto kong ma-achieve na style niya ay ang literati. So yan naman guys, na-achieve ko naman yung kanyang style na literati. So kaya guys, sabi ko lang sa inyo, pag gusto niyo magkaroon ng bonsai, hindi na kayo naghihirap maghan sa bundok. So sa mga cuttings po pwede kayong magkuha ng materialis na pwedeng gawin bonsai. Katulad yan guys, juniper daw ang tawag dyan guys, hindi ko lang alam, pero ayan, ginawa ko siyang bonsai. So naging literati siya. So yan na siya ngayon. Siguro nasa 1 taon na rin sa akin tong bonsai na ito, kaya ganyan na siya tatag. Guys, ang mix naman natin ay ang tinatawag nilang bantulinaw o kamagong. So itong aking materialis na ito ay hindi siya cuttings, marpot ko to. Galing ito sa aking isang bonsai. So ito yung pinaka-apex niya, so parang hindi na proportion masyadong na mataas yung apex ng pinagpunan ko nito. So minarpot ko siya. After 1 buwan mahigit, nagkaugat siya. So itinanim ko siya. So ngayon sa kanyang paso na ito, siguro nasa 1 taon na rin siya dito. So kung papansinin niyo guys, malaki na yung pinaka-puno niya. So hindi siya cuttings, so galing lang sa marpot. So pwede lang trim lang natin guys, dahil okay naman na yung mga branches niya, malalaki na. Pwede natin tanggalin to, and then ito para magka-shoot. Once na kasi pinutol mo guys to,
pinutol natin to. So magkakaroon ng shoot yan dito sa bawat sa bawat dito sa gilid ng mga bawat dahon. Yan, magkakaroon dyan. Magkakaroon pa dito ngayon ng bagong branch hanggang sa maging parang buo na ito. So ganun lang guys, wag lang masawang mag-trim, mag-wire. Ang pag-wire kasi para ma-achieve mo yung style na gusto mo sa isang bonsai. So kaya nga sinabi ko mga kachong, kunting tiyaga lang sa pagbubonsai kasi kailangan mo ng mahabang pasensya, oras talaga. Okay. So ayan siya ngayon. So, siguro after mga ilang panahon pa, 1 taon, 2 taon, so maganda na buo na ito. Yan ang ating kamagong. Okay, ito na guys, sa mga beginner na katulad ko, okay, itong pinakamagandang materialis para sa inyo. Ang materialis na ito ay hindi ganun kasensitive, madaling buhayin, mabilis lumaki. So itong materialis ko na ito ay tinatawag nilang balete, Ficus nana. So ito siya. So kung papansin niyo guys, cutting lang din to. So nakita niyo, tuid lang yan siya, mga siguro mga 2 to 3 inches lang siya dati. So hanggang dito kinat ko siya. So nagkaroon siya ng shoot dito. So nagkaroon siya ng shoot dito, lumaki siguro ng mga ilang, siguro mga, sabi ko nga, mga the barbecue stick. So nilagyan ko na siya ng wire. So yan, kung napapansin nyo, so bago binin ko na siya ayon sa gusto kong forma sa kanya. So yan, full casket ang gusto ko sa kanya. So yan na siya, after 1 taon ata sa akin mahigit to. So yan siya guys, tignan nyo, diba ang ganda? So pamagitan ng mga cuttings guys, magkakaroon tayo ng bonsai. Kaya okay ang cuttings. So kailangan lang natin siyang i-trim, sabi ko nga, hanggang sa kumapal. So once na nakuha ko na guys yung gusto kong laki ng mga branches na yan, pwede na natin siyang putulin dito para makapag-produce siya ng mas maraming sanga para kumapal siya dito. So yan ang plano natin dito guys. Pakapalin natin dito ito para makabuo tayo dito ng apex niya, pinaka-apex niya. Okay guys, sa mga baguhan, ito ang mai-recommenda kong pinakamagandang gawing bonsai para sa inyo. Ito, okay, ang balete. Okay guys, kung napapansin nyo guys, ito ba't may sayaw? Ito ay cutting din guys, pero galing to sa isa kong balete dyan na malaki. So ginat ko yung pinaka isang sanga dahil parang hindi siya proportion. So nung pagkakat ko, itinanim ko siya ng ganito. Siguro guys mga ano pa lang ito, 2 buwan pa lang nakatanim. So nagkaroon na siya dito ng shoot. So ang gagawin natin dyan, hintayin natin lumaki yan. So habang lumalaki yan, mag-iisip ka ngayon kung anong style ang gagawin mo, cascade ba. So dalawa lang kasi naisip ko dito, or literati. So once na lumaki yan guys, so kakat natin siya dito. Dito siya guys, kakat natin dito yan. Ganyan. So para maging tapered siya. So once na lumaki, pag nakuha ko na yung pinakagusto kong laki nitong sanga na ito, ikakakat ko na siya dito. So saka iwawire ko na siya ayon sa gusto ko nga, sabi ko guys, na style. So naiisip ko kasi pwede siyang cascade. Dito isasayaw natin pag ganun. Dito natin sa hatakin. Ito magiging front siguro natin, or ito. Kung ito magiging front mo, dito mo siya hatakin pag ganito. Pag ganun, baba dito. So ito naman gusto mong maging harap, dito yan ang hatak. So pero dito, para yung pagkakaano natin hindi makita, yung pagkakaputo natin dito hindi kita sa front. Okay, so ito guys, tignan nyo, so, diba ganda. So yan, galing cuttings din yan. So kaya nasabi ko guys ulit-ulit sa cutting may bonsai. Okay guys, yan ang mix natin. Balite pa rin siya. Sa mga beginner,
sa mga bago pa lang nagbubonsai guys, itong material na baliti talaga ang pinakatabis para sa ating mga beginner. Hindi siya ganun, sabi ko nga pa, madali siyang alagaan, madali siyang tumubo at mabilis siyang lumaki. Katulad nito guys, cuttings din yan. Yan ang tinatawag nilang red baliti, galing cuttings yan. So kung napapansin nyo guys, okay, ipakita ko sa inyo para kung sa ating cuttings. So itong ano na ito guys, dati hanggang dito lang yan. So yan, kita nyo yan. Okay, ito sa ito. So yan, hanggang dyan lang yung cuttings. So nung nagkaroon siya ng sala, hindi matagal na kasi guys ito sa akin. Sa pagtatatlong taon na o 2 taon na mahigit guys yan, nagkaroon siya ng sanga, inumpisahan ko na siyang iwat. Okay, napansin niyo. So yan, nung winner ko siya, pinasunod ko siya sa gusto ko. So naisip ko kasi mas maganda ang full cascade. So yan, so yan, kita nyo guys. So kita nyo, nung winner ko yan, napansin nyo na balik. Pero dahil nga sabi ko ang balete is hindi ganun pa sensitive, wala, nag-heal lang siya. Okay, so ngayon yun na siya. Ito yung naging output niya. Okay, hindi siya basta-basta na mamatay. So ganyan katindi ang balete. Saka sa mga baguhan talaga, yan talaga ang dapat pinagpapaktisan natin mga guys. Katulad yan ang pinagpaktisan ko. Okay, kaya ano na guys. So ayan, ito ang huling mami bonsai na ipapakita ko sa inyo sa mga next ko siguro. So ayun pa tayo ipapakita. Hanggang dito na lang. Okay guys, hanggang dito na lang muna tayo. So ito yung last part ng pasilip ko sa aking mga inalagaang mami bonsai. So maraming salamat sa panunood, sa pagsubaybay sa aking mga vlog. Sana may natutunan tayo. So hanggang sa muli guys, thank you at God bless. Bye.